ministry page na lang. Hindi din mabuksan. Walang audio. Okay na. Hallelujah. Okay na po yung audio natin. Naglulus Yung wire ang naglulus. Pero walang ano dito sa'yo. Page na Cam number 4, papaning na po ako. Papagalaw po number 4. Ate Jen, yung choir masyado pong zoom, Ate Jen. Ladyok mo siya. Huwag masyado zoom in. Ate Jen, huwag masyado zoom in. Zoom in sa buong. Pero yung masyadong individual. Yan yung lang pa page na. Okay na. Yung wire natin ang ayaw. Anong ginawa niya? Pinagitan ko lang. Wire. Open ko nga dito. Asan niyo? Wala yung media ministry. Oo po, ito yung Pati yung gumagana. page ayaw. Naka-live yung choir ngayon. Sige, gano'n lang po kayo. Galaw. Sabi no po, huwag masyadong zoom in individual. Okay lang yung ganyan. Huwag masyadong zoom in sa mga mukha po nila. Sister Jen, huwag masyadong i-zoom in, nakita yung ngalang-ngala nila. Yung parang ano, bawal. Okay na yung ganitong medyo zoom in mo pa lang. Pati yung mga sa attenders, huwag masyado zoom in. Yung ganyan lang. Cam number ano? Number 1, yung Number 1, yung ganyan lang siya. Gusto niya pong ninyo magbigay kay brother Kauli. Ay, puti lang po. Kaya pa. Ano kami mamaya, sister? At abot kami. Ano po yun? Tapik sa data na yun. Sorry po. Mati. Ayaw ng ano? Check mo yung audio. Hindi mo ma-check ko ayaw. Pinano ko kay Tim. Pati sa kanya ayaw. Kay brother. Lag out kayo. Biglag ito kayo sa iyo. Bigyan kita password. Pa-zoom in po kay number 1, tapos biglang pa-zoom in po kay brother. Dahilan Yan. El Thank you Shaddai, po. Ama namin nasa langit, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na lalaman ang lahat ng bagay, ang Diyos na saan man dako ay naroon. Record sa medyo Sa ngalan ng bugto mong anak na si Yesu Cristo, inaanyayahan ka namin, O Cam Diyos, number 1, masyado na pong kami maluwag yun sa samahan ulo ni aming brother. pagtitipon. Pakibaba po ng Sa ngalan konti. ng Salamat. Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Sige lang, dali lang. Pwede ka magdali ng camera doon sa ano para Sa likod. Sa likuran. kasi walang stage. Pwede ka magdali. Okay na? Open mo na? Ayaw. Andun si Sister Lloyd. Sister Lloyd. Technical plan pa. Hallelujah talaga. Pwede kang pumunta doon sa likuran ni dito banda sa choir. Dito banda sa choir para makuhanan mo lahat dito sa attenders. Hindi ka pa naman nakalagay. Kailan yan na na? Toe yellow na. Thank you po. Masyado malakas. Sister Lloyd, doon ka sa likuran ni brother dumaan. Huwag dito sa harap. Doon. Yung El Shaddai na ano. Huwag ka dito, huwag ka
Number 3, galaw-galaw na lang po. Pakiayos na lang po yung kuha. And then punta ka sa likod. Ate, ilagin mo ngayon sa'yo. Medyo minus na yun. Ay! Sige po, Sister Loy. Pasok ka dito. Dito banda sa choir. Kuhanan mo yung dito sa atin. Ayan, dyan na. Ganyan siya. And then iwanan mo yung ano mo, yung phone mo. Zoom in yan. I-adjust. Makikita. Ganyan po. Hindi, dapat itaas niya. Itaas niya, itaas yung Iwanan tripod. mo, Sister Loy. Itaas lang. Itaas daw yung tripod. Huwag kasi yung floor. Itaas yung tripod. Try mo itaas yung tripod. Ayan, cam number 3. Papaning-paning po muna. Number 3. Ayusin mo muna kasi inaayos lang muna lang. Hindi ka naman nakalala. Ayun, ate, ayun. Pwede kuhanan mo lahat dito sa harap, Sister Loy. Kuha ka muna sa iba. Pakuha ko ng ano, yung paning-paning natin na saan na po. Pakitake over muna si Sister Loy sa paning. Ayun ang ano sa taas. Please. Si cam number 5, pagalawin muna. Si cam number 5, pagalawin muna. Tapos dito yan. Ano kayo sa dito? Sa ano po, sa puno po, puno. Yan. Baba, sa baba. Dahan-dahan lang, bababa. Yan. Sige, yan, ganyan. Yung Sister Lo, yung lahat ng attenders, wag lang sa'yo. Yung pwede mo. Purihin natin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tumuyan mula sa Ebanghelyo ng Panginoon Jesus ayon kay San Marcos, Kabanata 10, simulang matalata 46 Sister Lo, pwede hanggang sa kang, susunod Sister na Lo, talata. pwede kang umano. Dumating si Jesus sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at maraming pang iba. Sige, pasok. Nang umalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Pasok. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niya na roon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinagtatahimik, ngunit lalo pa siya sumisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, Hindi niya. tawagin ninyo siya, Zoom in. at tinawag na nila ang bulag. Makuha sila. Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila. Sorry. Tumindig ka, ipinatatawag ka niya. Zoom in. Iniwaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko po sanang makakita. Di ba zoom in? Sinabi ni Jesus, pumayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Noon din, nakakita siya at sumunod kay Jesus. Naririnig tayo. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesus Kristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Malakas na papuri ka sa kanyang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. At sige po, pwede na po silang upo. Isa pong mapagpalang magandang umaga po sa inyo lahat. Isang umaga na tulong ng pag-asa. Amen. Sapagkat narito tayo ngayon, lumalapit sa trono ng ating buhay at mahabaging Diyos. Amen. Na siyang nangangako na sa tuwing tayo lalapit, kakanta natin ang habag na ating kailangan. Dito po sa Ebanghelyo po na ating napakinggan, ang Panginoon Jesus po ay dumating po sa lugar ng Jericho. At doon sa lugar po na yun, mga kapatid, mayroong isang bulag na ang pangalan ay Bartimeo. Bulag na ang pangalan po ay si Bartimeo.
Matatanaw natin sa kalalagayan ni Bartimeo na kung saan siya nabubuhay. Saan nabubuhay si Bartimeo? Sa mundo ng kadiliman. Dahil siya'y bulag, walang paningin, nabubuhay siya sa isang mundo na kung saan punong-puno ng kadiliman. Hindi natatanaw ang kanyang mararating, hindi natatanaw ang mga maaaring ikagaganda pa ng kanyang buhay. Bulag, na kung saan si Bartimeo ay nabubuhay sa pamamagitan ng libos. Ang kausapin mo si coordinator niya. Namamalimos po siya. Coordinator niya kausapin. Araw-araw, umaasa siya sa habag na mula sa tao. Araw-araw, namamalimos siya ng habag sa kanyang kapwa. At yung habag na iniligo niya sa kanya ng kanyang kapwa ay hindi sapat para maibigay ang kanyang tunay na pangangailangan. Amen. Kakarawan ng kanila, ito na siguro ang buhay na binigay sa amin ng Diyos. Amen? Pag sinabi na nila na ito na ang siguro ang buhay na ibinigay sa amin, yung tinutukoy niyang buhay meron siya. Amen? Kung yung buhay na tinutukoy niya mga kapatid, nung sandali na yan, maging sa iyo ay parang hindi mo magiging katanggap-tanggap po sa iyo, mga kapatid. Pero yun ang kanilang sinasabi. Ito na siguro ang buhay na ibinigay sa amin ng Diyos. Mga kapatid, maririnig mo lang iyan sa labi ng tao. Wala po hindi tayong ibang kilala ang ibang Diyos. angle ni brother. Amen. Namumutawi yan sa labi ng tao, hindi kilala ang Diyos. Kasi kung kilala mo ang Diyos, hindi mo sasabihin, yan ang buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos. Dahil ang buhay na binigay ng Diyos, ang sabi niya, isang buhay na ganap at kasiyasiyan. Purihin natin ang ating Panginoon Kristo. Yan ang plano niya po sa atin. Pero kapag sinabi ng tao, ito na ang buhay na binigay sa atin ng Diyos, may inaasahan pa ba siyang maganda? Amen. Ibig sabihin, tanggap niya ng Diyos. Ibig sabihin, hanggang doon na lang ang kanya buhay. Wala na nakatanaw. Wala nang nakatanaw na kung saan ikagaganda ka. Sige, Trey. Lulos na siya.
ko ay pag-asa para kay Bartimeo. Pag-asa. Ang pag-asa ay simula ng lahat sa buhay natin. Simula ng liwanag. Simula na kung saan nakakatanaw tayo ng liwanag. Simula ng maaring panibagong kalakasan. Simula ng maaring ikagaganda ng lahat sa buhay mo. Purihin natin ang ating Panginoon. At yung pag-asa na to na natatanaw ni Bartimeo nung sandali na yan sa ating Panginoong Jesucristo. Pag-asa, liwanag. Kapag may liwanag, meron kang mararating. Kapag may liwanag, matatanaw mo kung ano pa ang ikagaganda sa buhay mo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. At ito po yung natanaw ni Bartimeo nung sandali na yan. Nung si Bartimeo tumatawag sa ating Panginoong Jesucristo, ang sabi ng mga tao, tumigil ka, tumahimik ka. Bakit pinatatahimik si Bartimeo? Kaya nila pinatatahimik si Bartimeo kasi hindi nila natatanaw ang natatanaw ni Bartimeo na pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin natin ang Panginoong Jesus. Minsan marami sa atin, tigilan mo na ang kakadalo sa gawain ng Diyos. Nag-aaksaya ka ng oras diyan. Nag-aaksaya ka ng panahon mo diyan. Nag-aaksaya ka ng lakas mo diyan. Magpapay ka na lang. Kikita ka pa. Bakit ganun mga kapatid? Kasi hindi nila natatanaw kung ano mayroon sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya si Bartimeo kahit pinatitigil siya ng mga tao nung sandali na yan sa kanyang paligid, kahit sa pinatatahimik mga kapatid, si Bartimeo ay patuloy sa pagsigaw, pagtawag sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat nung sandali na yan, may natatanaw siyang pag-asa sa ating Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating Jesus. May natatanaw ba kayong pag-asa sa gawain ng ating dakila kay Shaddai? Bumalik tayo sa inyo. Mag-akay pa tayo ng makanaw nila at maranasan sa buhay nila ang pag-asang dala ni Kristo sa buhay po natin. Sabi po dito mga kapatid, dumating, amen, dumating po yung pag-asa sa lugar na yun. Kaya yung paningin po ni Bartimeo ay nakatuon sa ating paningin. Kita niyo po yan. Ano? Yung kanyang pananaw ng sandali na yan, nakatuon kay Jesus. Hindi niya nakikita, pero nakatanaw. Yung pag-asa. Nakatanaw niya yung pag-asa na kung saan ay gusto niya matutunan. Sabi nga ituon mo sa kanya ang iyong paningin. Kung natin sa ating Panginoon, ang ating paningin na siya nagbibigay. Nagsasal na ating pananampalataya. Amen? Ituon natin sa kanya. Maalala niyo po si Pedro, lumakad si babaw ng tubig. Nung si Pedro po lumakad si babaw ng tubig, sabi ng Pedro sa salita. Si Pedro naman, lumabas po ng bangka, at lumusong sa tubig. Nung lumusong si Pedro sa tubig, habang nakatingin kay Jesus, nakakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Amen? Bakit lumubog si Pedro? Nung si Pedro po, alisin niya ang kanyang paningin sa ating Panginoong Jesucristo, lumubog si Pedro nung sandali iyon. Amen. Ang pag-asa na kung saan natatanaw natin sa ating Panginoong Jesucristo, huwag mong alisin ang paningin mo sa ating Panginoong Jesucristo na ang pag-asa iyan ay huwag mawala sa buhay po natin. Amen! Purihin po natin ang Panginoon. Amen! Pangalawa po, anong ginawa po ni Bartimeo ng sandali na yan? Tinawag niya. Tinawag. Papaalis na ang ating Panginoong Jesus sa lugar po iyon. Papaalis na siya. Pero ang ginawa ni Bartimeo, tinawag niya. Hindi niya hinayaan yung pag-asa na yun ay malayo sa kanya. Hindi niya hinayaan na ang pag-asa na tatalaw niya kay Kristo ay mawala sa kanya.
kaya tinawag niya ang ating Panginoon. Ang sabi po, kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Amen? At kung may hilahil, handa ako na sila'y sakluluhan. Purihin natin ang ating Panginoon, Jesucristo. Amen? Kapag tumawag ako, kaya nung sandali na yan, yung pag-asa na tatanaw ni Bartimeo sa ating Panginoon Jesucristo ay tinawag niya. Amen? Tinawag niya para yun ay huwag mawala sa kanya. Amen? Tinawag. Ano bang tinatanaw ng pag-asa? Sabi ni Brother Mike, kapag sinabi mo, gusto mong lumaman ka, daw mo, tawagin mo. Amen? Kung anong gusto nang mangyari sa buhay mo, na natatalaw mo, tawagin mo. Amen? Dahil yan yung pag-asa na darating sa buhay mo. Amen! Na nagaganap sa buhay mo. Kapag si Kristo tinawag po natin sa buhay po natin, na tila bagay pinagbubuksan natin ang pintuan ng puso po natin, mga kapatid, si Kristo ay darating sa atin. Amen? Napakaganda kasi ng pangako. Sa kasalan, yung pangako, minsan ang sabi sa kasalan ay ganito, sasamahan kita sa hirap at ginhawa. Amen? Diba sa sila ng Juan? Diba? Sasamahan kita sa hirap at ginhawa. Minsan hindi na natutupad yung pangako yan kasi pangako yan ng tao. Amen? Pero kapag si Kristo tinawag natin at pinagbuksan ang pintuan ng puso po natin, anong sabi ng Panginoon Kristo? Ang sabi niya, sasaluhan kita sa pagkain. Pag sinabing sasaluhan kanya sa pagkain, hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Hindi lalayo sa iyo ang ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Tinawag po siya ni Bartimeo, yung pag-asa po na yun, na kung saan para ang Panginoong Jesus ay huwag malayo sa kanya. Amen. Pag-asa. Paano po dumating sa buhay ni Bartimeo yung nakangkang yung pag-asang iyon? Hindi niya lang basta tinawag. Ang sabi po, nilapitan. Si Bartimeo, tumayo at paluksong lumapit sa ating Panginoong Jesucristo. Lumapit. Ang hirap naman minsan, Lord, tahimik. Tapos nasa malayo ka, pwede bang sabihin ni Lord, ito, sabihin mo. Diba? Hindi naman siguro. Dito ba, maliban na ikaw ay lumapit. Amen. Makakanta natin, kasi sinasabi ko po minsan, siguro naman, hindi ko naman masabi, na kung ano talaga mga dahilan. Yung mga tao na minsan ay para sa kanila, kapag wala nang natatanaw na pag-asa, ang tanging pag-asa. Amen? Totoo po yan. Isa lang na kung saan pang taong yan, kaya nila nagagawa yan, hindi nila natatanaw kung anong mayroon sa ating Panginoon. Amen. Lumapit si Bartimeo sa ating Panginoon. Lumapit. Maalala niyo po yung sa Ebanghelyo yung babaeng 12 taon nang dinudugo? 12 taon nang dinudugo. Anong kalalagayan ng babae ng oras na yan? Ang kalalagayan niya, naubos na sa pagpapagamot ang kanyang kayamanan, hindi pa siya gumaling. Amen. Nilapitan niya na ang lahat na pwede niyang lapitan, pero hindi pa rin siya gumaling. Gumagapang. Jadi pinakamababa na bahagi ng gabi, pinakamababa na bahagi, laylayan. Kung ikaw nakatayo, likod. Amen? Yung katawan, banda doon ang nangihipo mo. Pero laylayan, ibig sabihin, wala ng lakas.
mahina na, malubha na. Naubos na yung kanyang kayamanan sa pagpapagamot. Kapag yung inaasahan mo mayroon sa daigdig na ito, mga kapatid na makakatulong sa iyo at ang lahat ng iyan ay mawala sa buhay mo, kasama ng pagkawala niyan ang pag-asa na tatanaw mo sa mga bagay na yan. Amen. Kasamang nawawala. Pero dito po, nung mawala ang lahat ng iyon sa buhay po ng babaeng iyon, mga kapatid, may narinig siya tungkol kay Jesus. May narinig siya tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Usap-usapan ng mga tao sa kanyang paligid tungkol sa ating Jesucristo. At yung narinig niya ngayon tungkol sa ating Panginoong Jesus ay nagdala ng pag-asa sa kanya. Nagdala ng pag-asa sa kanya. At para yung pag-asa ng sandali na yun, mga kapatid, na kung saan ay dumating sa kanya sa pamamagitan ng kanyang narinig tungkol sa ating Panginoong Jesucristo, yun ang sinikap niyang maabot. Yun ang sinikap niyang maabot sa kanyang buhay. At para maabot iyon ng babaeng iyon, mga kapatid, sinikap niya makalapit sa ating Jesucristo sa paniniwala na ang pag-asa ito nakakanta niya kapag nahipo niya ang ating Panginoong Jesucristo. Purihin ko natin ang ating Panginoong Jesus. Lahat na nakarating ngayon sa lugar na ito, na umaasa na ang Diyos ay may gagawin sa buhay niya, mangyayari iyan sa buhay natin. Mangyayari ang lahat ng iyan sa buhay po natin, mga kapatid, sa Panginoon Jesus. Lumapit. Kaya nung makalapit at nahipo ang Panginoon Jesus, yung pag-asa na tatanaw niya sa ating Jesucristo ay naabot niya. Amen? Malayo ba si Jesus? Abot tanaw? Hindi lang abot tanaw, abot kamay ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Narinig ko siya kasama po natin. Purihin po natin ang ating Panginoon Jesus. Hallelujah! Glory to God! Kapatid sa Panginoong Jesus, yung makalapit ang babae sa ating Panginoong Jesucristo, yung babae, yung makalapit si Bartimeo sa ating Panginoong Jesus, anong sabi sa kanya ng Panginoong Jesucristo? Anong ibig mong gawin po sa iyo? Anong prayer request mo? Amen. Makakarating kay Lord ang prayer request mo kapag lumalapit ka. Amen. Malalaman niya ang prayer request mo kapag dinadala mo sa Kanya. Inilalapit mo sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya, ano ang prayer request mo? Anong ibig mong gawin ko sa iyo? Amen. Anong ibig mong gawin ko sa iyo? Ang sarap naman ng tanong na iyon. Dahil ako't alam mo, yung nagtatanong ay parang ng talagang ibigay ang gusto mo. Alam mo, hindi pala ka natin. Maraming salamat sa nakakasal. Diba? Lalo na kapag alam mo na yung iyong hinihiling para sa Kanya ay maibibigay niya sa atin. Amen? Ito po ang sabi. Anong ibig mong gawin ko sa iyo? Ang sabi ni Bartimeo, sandali na yan, ibig kong makakita. Ibig ko muli naniwala. Ibig ko naniwala. Ang sabi niya, ibig ko makakita. Ang sabi ng Panginoon Jesus, mangyayari ang hinihiling mo. Amen. Ibigay na yung sinasabi ng Panginoon Jesus, magaling ka na. Magaling ka na. Minsan yung mga tanong sa atin si Lord, tinatanong tayo ni Lord, anong ibig mo? Pero hindi mo masabi sa Kanya kapag malayo ka. Amen? Minsan, ang Panginoong Jesus nangyayusap mo sa atin, pero hindi lang natin marinig minsan kapag tayo ay malayo. Minsan yung ipapin sa atin, pero hindi natin marinig kaya tayo malayo. Kaya ang sabi ng Panginoon sa Kanya, sa Kanyang mga alagad, ilapit na sa atin para marinig niya ang sasabihin.
Amen. Ilapit kita sa akin para marinig niya ang sasabihin ko. At ang sabi ng Jesus, anong ibig mong gawin ko? Mga kapatid sa Panginoon sa Kristo, ang pag-asa ang dumating sa buhay ni Bartimeo ay natanaw na lamang kay Yesu Kristo. Kay Yesu Kristo. Sa mga sandalit ito, isa lang ang katanungan ng ating Panginoon Jesus. Ano ang natatanaw mo? Ikakaganda ng bukas mo. Sabihin mo lang. Sabihin mo na sa kanya. At handa niya ibigay. Lumayo ko talaga. Ang inang Jesus sa masandali ito. Minsan tulad ni Bartimeo pero Jesus, nabubuhay kami sa kadiliman. Nabubuhay sa mga pag-aalinlangan. Kung ano talaga ang magagawa mo sa buhay po namin. Sa mga cellphone po yan. Minsan, Lord, nawawalan kami ng pag-asa. Dahil tila baga minsan tayo mga susi. Kung ano mga kahilingan, tila tumatagal. Tila minsan yung aming mga pangangailangan, hindi namin alam kung saan namin masusuntungan. Panginoon Jesus, kailangan ko namin. Buksan mo ang aming paningin tulad ng ginawa mo kay Bartimeo. Buksan mo ang aming paningin ngayon, Panginoon Jesus. At iparating mo sa amin ang mga salita mo tulad ng sinabi mo kay Bartimeo. Si Jesus ang kailangan natin. Siya ang pag-asa sa buhay po natin. Huwag ka mawala ng pag-asa. Kayang baguhin ng Diyos ang lahat sa buhay natin. May liwanag tayo sa ating Panginoon. Sa Kanya natin makakamtan ang bagong kalakasan. Hindi mo po record.
natin ang ating mga prayer request. Habang nakataas iyan, sabihin mo sa Kanya, ang natatanaw mo ikagaganda ng iyong bukas. Sabihin mo sa Kanya. Kung yan ay tagumpay para sa inyong mga anak, ibibigay iyan ng Panginoong Jesus. Kung yan ay kagalingan, ibibigay iyan. Panginoong Jesus, dinggin mo po ang ibig ng aking mga kapatid. At dalangin ko, Panginoong Jesus, ipagkaloob mo po sa kanila tulad ng pag-aalay mo ng buhay mo para sa amin. Salamat, Panginoong Jesus. Ito'y aming ina na iyong ipinagkaloob. Manahan ka sa puso namin, maghari ka sa buhay namin, at tulad ng iyong pangako, huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming papabayaan. Sa iyong lahat ng kapurihan, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin, pasalamatan ang ating Panginoong Yesu Cristo. Sabihin mo sa katabi mo, sister, answer prayer ka na. Amen. Ayusin tayo, magmamas na. Ano siya? Jojo.